Amen. Good afternoon, mga anak apo. Mayroon na naman tayong nakita na bulkano. Pero matagal na rin na panahon. Share ko lang sa inyo kung ano ang nangyari ng bulkan na ito. Maiksi lang to, mga anak apo. O lahat ng nanonood ngayon, lahat ng nakinig, musta kayo lahat? Maganda ang ating mga panahon. Salamat sa ating Panginoon na talagang binigay na sa atin ang malinaw na sanlibutan. Mapayapa, walang bagyo, walang ulan. Ngayon tayo ay masaya. Pero kahit na may ulan, masaya pa rin. Lahat naman ng ang mayroon, masaya pa rin tayo. Kasi ito ay binigay naman talaga sa atin. Pangailangan natin sa araw-araw. Kaya mga anak apo, i-share ko lang ito kasi may matagal na ito rin na nangyayari. Kung ano talaga yung history nito. Na malaman din ninyo kung ano yung nakita ko, i-share ko sa inyo, ha? Para alam kung ano yung nalaman ko, alam rin ninyo. Share lang tayo, amen. Kaya mga anak apo, yung i-share ko sa inyo ang pangyayari itong bulkan na ito. Ito marami talaga yung nangyayari na napumutok. Ito matagal na ito. Kasi sa mga matagal na panahon na ito nangyari, mga anak apo. Kaya sabi nga dito, what is a volcano? Amen. Praise the Lord. Beneath a blanket of soil or sand, the earth's skin of crust is composed. Bumubuo. Composed of rock, granite or basalt. Amen. The crust is from 3 to 30 miles thick. Matigas. Volcanoes are holes in the crust through which hot liquid rock and gases. Yung mga gas ba, yung kagaya sa mga sakyanan, mga gas mayroon escape from the earth in Earth's interior. Sabi niya, volcanoes are usually concept. Ibig sabihin hugis. Mayroon siyang hugis with panel, yung alam ba ninyo mga anak yung panel, yung imbodo, kunyari gamitin natin sa mga suka, mayroon siyang yung parang matulis na may butas kung saan mo daan yun mga mga likido. Sabi niya, panel like crater on top. Diba? Pareho. Parang imbodo talaga to, imbodo. Amen. So sabi niya, like a pipe, like a pipe to the magma. Ibig sabihin yung magma, yung bumulang gas, bumubula siya. Bumubulang gas, ito yun, meaning sa magma. The liquid rock underground. Yung mga rock, mga bato, mga maliit na bato, nasa underground yan, sa ilalim ng lupa. Itong magma, which reaches the surface, is called lava. Maalala natin mga anak, yung anong year yun na nagkaroon tayo ng lava, na pati yung mga tulay di na halos makita, puro lava na. Putik. Amen.
Kaya sabi niya, a volcano which still erupt occasionally is called active. A dormant volcano has not erupted recently, nor has an extinct volcano. Sabi nga, the greatest volcanic eruption in modern history destroyed almost completely the island of Krakatau. Ano lugar ito? Krakatoa. Iba tong ngalan natin. Sa ibang lugar to mga anak apo. Krakatoa. Alam ninyo to. Near Java in 1883. The noise of the explosion, ang ingay ng ng pag-explore ng laba siguro ito, was heard, narinig nila 300 miles 3,000 miles away in Australia, and the resulting tidal waves. Oh Lord, yan magkaroon talaga pag mayroon mga ganitong mga bulkano. Ito yung mag-cause na may mga tidal waves. Kaya delikado rin ito. Killed, biro mo, ang dami namatay mga anak po. Killed over 36,000 people. Ito yung pagputok pala ito na bulkan, ito ang nangyari. Madaming tao na naepektuhan. Kaya kawawa talaga. Kailangan talaga maging handa tayo sa mga ganito mga bagay. Panalangin talaga tayo mga anak po. Para mahabagan tayo at kaawaan tayo sa ating Panginoon. Sa mga kalamidad na ito. Delikado talaga. Kaya mga anak apo, ito yung explanation niya dito. Na kung paano mag-explore ito, kung ano yung sa gitna itong na bulkan nung pumutok ito sa gitna yung hole, yung butas. Yung iba naman sa side, iba-ibang forma kung saan yung hole nagbubutas sila. Ito yung nakita ko ngayon sa gitna. Sa gitna siya. Talagang malakas. Malakas yung sabog nito. Tapos mataas pa na bundok. Kaya mga anak apo talagang ang ating talaga Panginoon. Kung wala siya, hindi tayo maprotektahan. Kaya kailangan talaga natin yung Panginoon. Lagi talaga tayo dumudog sa Kanya. Dahil itong mga kalamidad na ito, mga gawa to ng ating kaaway. Para madistract tayo na malayo tayo sa Diyos. Kaya mga anak apo, kailangan lang talaga tayo magkaisa sa ating mga panalangin. Na Lord, habagan mo kami at kawan sa mga pangyayari na ito. Bagay ito matagal na pero mayroon pa rin mga hindi natin alam. Kaya kung ano man yung mga banta ng mga kaaway na ito, ipasa Diyos na lang natin. Si Lord ang may alam nito. Hindi tayo niya pabayaan. Kaya tiwala lang talaga tayo yung ating panampalataya sa Kanya. Talagang patibayin natin. Huwag tayo matakot dahil yung Diyos ang lagi na mamagitan sa atin. Ano man mga pangyayari na ito, ating Panginoon pa rin ang ating kailangan. Kaya mga anak apo, shout out ulit. Makinig lang kayo lagi mga anak apo kasi pag mayroon akong nakikita, i-share ko talaga sa inyo. Pero ito, matagal na mga panahon. Pero, siyempre, kahit matagal na, malalaman din natin ano yung pangyari ito. Malapit ito sa Australia, sa noon pang mga panahon, na talagang sinira
yung island ng Krakatoa. Krakatoa ata ito eh. Hindi ko masyado basta ganito yung spelling niya. Krakatoa. Amen. Kasi parang iba ang salita nila. Ito yung mga history, modern history. Kung paano nasira yung island ng Krakatoa. Sabi na malapit daw ito sa Java. Pero anong pangyari ito? Ano pa naman? 1883. Narinig daw talaga nila yung ingay ng pag-explore ng ano nito na ilang narinig. Biro mo. 3,000 miles. Malayo rin, no? Ang epekto nito. 3,000 miles away in Australia. Buti yung Australia, malayo-layo rin. Ito yung resulta na nagkaroon ng tidal wave, O Lord Jesus. Lord, habagan mo kami kaawaan. Huwag mo kami pabayaan, Lord, sa mga kalamidad na ito, Lord. Sa iyo lang kami umaasa sa aming mga kaligtasan. Kaya araw-araw talaga tayo mga anak, mga apo, mga kaibigan, mga nanood, nakikinig ngayon. Yung ating talaga panalangin. Kasi kung hindi tayo manalangin, parang wala lang. So, kailangan na biro mo. Ang dami itong mga tao na nangawala sa mundo. 36,000. Oh Lord, habag at awa mo sa amin, Lord. Sayang ang panahon nito. Lord Jesus, thank you, Lord. Amen, Lord. Bye-bye. Shout out muli. Mga anak apo, lagi lang kayo makinig. Kasi marami pa akong i-share sa inyo kahit maiksi lang. At least may alam kayo. Ninyo to kung mga history nung sinaunang panahon. Malayo. Ang tagal na to 1883 pa. Kahit ako hindi pa ako natao. 83 na ako ngayon, wala pa. 1942 ako natao, wala pa. Ito talagang 1883. Talagang wala pa tao, mga tao na ito. Pero kailangan talaga natin ang panalangin. Anak ka po. Walang posible sa Panginoon kung tayo ay laging dumudulog. Dumudulog tayo, tayo maniknuhod sa Kanya. Ang lahat ng mga anuman mangyayari, protektahan tayo. Yun lang, lagi lang tayo parang mga bata tayo. Sabihin natin, Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkasala o anuman ang aming mga pagkukulang sa iyo. Ingatan mo lang ang mundong ito na maligtas ang lahat ng tao, na walang mapahamak, Lord. Lord, sumamo kami sa iyo, sa iyong kapagkasubiranong Diyos, na ito ang aming inaasahan. Kung ka-excellenteng Diyos na aming laging namamagitan sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, alleluia sa iyo. Praise the Lord. Lahat ng pag-iingat mo sa mundo, hinabagan mo kami at kaawaan. Bagamat kami, Lord, ay makasalanan, pero handa kang magpatawad sa amin. Lord, salamat, Lord. Amen, Lord. Love you, Lord. Amen. Praise the Lord. Amen.